Magandang araw po mga ka-issue. Mainit na mainit at pinag-uusapan po itong maisog rally na nagaganap po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa ay isinasagawa po itong maisog rally na ito. Hindi ko po malilimutan yung pinangako niyang OFW Hospital. Nangyari na po. Panahon ng pandemic is nandyan po siya talaga, hindi tayo pinabayaan. Ang magandang nagawa ni Bro Digong ay nagkaroon ng Department of Migrant Workers. Labis-labis po akong nagpapasalamat kay Tatay Digong. Utang na loob ng pamilya ko. Lahat ng pamilya namin ng mga military at polis, ang sweldo, pinataas niya. Hindi namin siya makakalimutan. Ipaglalaman namin siya. Ano po ang namimiss nyo nung panahon ni Tatay Digong? Nung panahon ng Tatay Digong, walang gaanong adik. Ngayon, ang daming adik! Sa larangan po ng ating mga magsasaka, yung programa pong RCEP 2019. So ngayon, pinakikinabangan ng ating mga magsasaka, yung RCEP program po. Kaya kay Tatay Digong po nung Papasalamat ako sa panahon ni Tatay Digong dahil sa kanya na pag-aral namin yung anak namin na wala kaming iniintinding bayarin sa tuition fees, maging sa miscellaneous. Salamat, Tatay Digong! Naalala ko, meron nga palang programa si Presidente Digong, yung 888. So tumawag ako sa telepono in frustration na hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero doon ako tumawag sa 888. Yung 16 years ko na problema na yon sa gobyerno, pinagdaanan ng maraming presidente na walang magawa, wala pang siguro less than 20 minutes na solve. Ay isinasagawa ng mag-amang Duterte na sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at ng kanyang anak na si Baste Duterte at ng kanilang mga taga-suporta. Sila po ay umiikot sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Ang tanong, ano kaya ang layunin ng maisog rally na ito? Galit nga ba ang mga Duterte sa pamilya Marcos? May balak nga ba o may plano nga bang patalsikin ng mga Duterte ang mga Marcos mula sa kanilang administrasyon sa kasalukuyan bilang Pangulo ng bansa? May mabuti nga bang dulot ang maisog rally na ito ng mga Duterte at ng kanyang mga supporters para sa ating bansa? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang dito, Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyushera! ang mag-ama pong Duterte ay nagbigay na po ng statement kaugnay nito at ayon po sa kanilang pahayag, kailangan mong pakinggan yung boses o ano ang sentimiento ng mga tao. Unfortunately, now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Mayor Baste Duterte, Davao City. Ito po ang pahayag ni Mayor Baste Duterte. At ayon po sa kanya ay dapat pong pakinggan ang boses ng mga mamamayan. At sa kasalukuyan, ayon po sa kanya ay hindi po ito nangyayari sa kasalukuyan. Para po sa kanya ay paano mo pamumunuan ng isang nasyon o ang isang bansa kung hindi mo pinakikinggan ang hinaing ng mga mamamayan. At para sagutin naman po ang mga katanungan ng mga Pilipino ay narito po ang pahayag ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Hindi tayo galit kay Marcos. Hindi tayo galit sa gobyerno. Hindi kami yung subversive na gusto namin patumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. We just want reforms. We will ask that we will be heard from time to time so that government would know that the sentiments of the people are. Former President Rodrigo Duterte. Ito naman po ang pahayag mula sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya na hindi po galit ang mga Duterte sa mga Marcos at wala po silang balak na pabagsakin itong mga Marcos. Ang nais lamang po ng mga Duterte ay marinig at magsilbing boses ng mga ordinaryong mga Pilipino. Anuman ang mga hinaing nito at ang mga nais iparating at maging ang mga suliranin na nais solusyonan. Hindi po kaguluhan ang habol nitong mga Duterte sa kanilang isinasagawang maisog rally. Ang nais lamang po nila ay ang ikabubuti po ng bawat Pilipino at syempre ng ating buong bansa. Alam naman po natin na sa simula pa lamang po, kahit nung sila pa yung nasa katungkulan, ay ang ikabubuti lamang po natin ang gusto ng mga Duterte. Wala po silang balak na wasakin at lumikha ng kaguluhan dito sa ating bansa. Yan po yung nami-misinterpret ng mga karamihan sa mga Pilipino dahil akala nila ay pagpapabagsak ang layunin nitong maisog rally. Hindi po. Ang gusto nila po ay kapayapaan, kaayusan, at marinig lamang ang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. Ayan po, yan po ay mula sa mag-amang Duterte, Rodrigo Duterte at Baste Duterte. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Kayo po ba ay sang-ayon dito sa kanilang mga statements? Ano pa po ang inyong mga katanungan patungkol dito sa maisog rally na ito? Naniniwala po ba kayo na ang kanilang layunin ay para sa kapayapaan ng ating bansa? Kung kayo po ay may mga hinaing at nais iparating, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section. Nang sa ganon ay mapag-usapan natin sa mga susunod nating talakayan. Ayun lamang po sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga ka-issue. Hanggang sa susunod po nating talakayan. God bless and have a good day mga ka-issue. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.